Kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating oras na pag-aaral na ito ay purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ito ay isang pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Ang buong diwa ng bawat sa atin ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at isakabuhayan ang mga ito. Lalong lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago din ang ating kaalaman ayon sa Kanyang kalooban. Tumitibay pa ang ating pag-asa sa Kanyang pagliligtas. Dalangin ko na ikaw, kaibigan, ay nasa mabuting kalagayan sa magitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Gusto kong batiin ang lahat ng mga kaibigan natin sa Infanta Quezon, Mabuhay Central Laguna, Misamis Oriental, sa Silang Cavite, ganoon din sa Madladungan, Calawag, Quezon Church, Tabuk, Kalinga, Apayao, sa NTTC Taguig, NOB Subic, Zambales, OMG Cogeo, Kalitlitan, Umingan, Pangasinan. Ganoon din sa Tel Aviv, sa Israel, sa Japan, ganoon din sa Odessa, Texas, USA, ganoon din sa Rome at Italy. Purihin ang Diyos sapagkat patuloy kayong nanonood at sumusubaybay sa ating programa. At lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat na patuloy kayong nagsusulat dyan sa comment section. Dumadami dyan, inisa-isa namin na binabasa at doon namin nalalaman ang mga lugar kung nasaan po kayo nanonood at nagsishare kayo sa programang ito na oras na pag-aaral, ganun din ang mga nanonood sa GSAT Channel 7 at ganun din sa nakikinig sa AWR. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang bagong Field Secretary, Associate Administrator na in charge sa continuing education ng mga pastor at nagsusupervise din sa Mission Refocus Initiative ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po. Magbati po sa inyo at sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Nawa kayo po ay nasa mapayapa at matiwasay na kalalagyan. Okay. Ang isa pang mga kasama natin dito sa studio, kaibigan, ay si Pastor Bong Pidakan. Siya po ang bagong president ng Hope Channel Philippines. At siya ang ating bagong director din ng Communication Department dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Mabuti naman, Pastor Urbi, at magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po na tayo ay pumuri sa pangalan ng ating Panginoon sa ating pong patuloy na pag-aaral ay makita po nawa natin ang patuloy na pag-ibig sa atin at maliwanagan sa kanyang mga pagpapala at kaligtasan sa bawat isa. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa sandaling panalangin. O Panginoon Diyos, ang manaming banal na binubukalan ng buhay, napakabuti niyo sa amin at narito na naman kami upang pag-aralan ang iyong mga ginintuang salita. Nawa po, Panginoon Diyos, ang iyong presensya sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming madama at magkaroon kami ng makalangit na karunungan, maintindihan at imisagawa ang lahat ng mga bagay na aming mapapag-aralan. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Noong nakaraang linggo, kaibigan, ay napag-aralan natin ang pasimula ng Ebanghelyo na sinulatan o aklat mula kay Marcos, na kung saan itinuro niya sa atin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na kay Jesucristo, ang ating Panginoong Jesus. At kung ano yung gawain ng Ebanghelyo sa ating buhay. At ang focus ng Ebanghelyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siya ang dahilan at binubukalan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa na manatiling mananampalataya at maglingkod sa Kanya at naghihintay sa Kanyang malapit na padating. At ngayong linggo ay papag-aralan natin ang isa sa mga hiwaga sa paglilingkod ng ating
Panginoong Jesus. Kaya napakabuti ang Panginoong Jesus na siya ang dahilan at tunay na naroroon ang ating pag-asa at patuloy natin pinapag-aralan ang kanyang hiwaga sa ating buhay. Ang pangalawang paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na isang araw sa ministeryo ni Jesus. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Marcos 1:17. Ito pong sinasabi, at sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng tao. At napakabuti na tinatawag tayo ng ating Panginoong Jesus na mamalakaya. Yung parang fishers of men doon sa English na punto, kaibigan. At buuin natin ang ating leksyon ngayong linggo ng 3 punto pa rin. Kung ano yung naintindihan natin, ano ang reflection natin, mensahe sa ating buhay, sa ating puso, at ganoon din sa hand, kung ano yung gagawin natin pagkatapos na lahat ng mga ito, kaibigan. Kaya ito yung pagbubulay-bulayan natin, intindihin natin at pag-aralan. Ang unang punto dito ay Jesus' ministry is also for those with no prominent position. Ang pangalawa ay Jesus' ministry includes in partnership with the Father. Ang pangatlo ay Jesus' ministry as one having authority. Yung unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian na ang ibig sabihin nito, ang title nito, ang unang punto ay Jesus' ministry is also for those with no prominent position. Pastor Ian, anong ibig sabihin nito? Napakaganda po ng Mark, mga kapatid. The book of Mark presents different contrasts of how God deals with people. Makikita po natin nung una po nating pinag-aralan kung sino si Marcos. John Mark ay siyang kinikilala natin na siyang sumulat ng aklat ng Marcos. At dito po, mga kapatid, we find that Mark is of stature. Makikita natin sa background ni Mark that he was someone who is prominent. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ang kanyang ebanghelyo ay hindi lamang sa mangilan-ngilan. Ang ebanghelyo ng Panginoon transcends who we are in the community. Ang ebanghelyo niya ay para din sa lahat. May kaya ka man, may problema ka sa pinansyal, pananalapi, ikaw ay kailangan maabot ka rin ng ating Panginoon. Kaya makikita natin sa mga ilang talata, tunghayan po natin ang ilang mga talatang ito. Ito po'y masusumpangan sa Marcos, Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 20. Pastor, pwede niyo po bang pakibasa ito? Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makalakad pa siya ng konti, nakita niya sina Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka ng kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Alam niyo, mga kapatid, mapapansin natin dito ang isang mahalagang turo ng aklat ng Marcos or in the Bible. God is a calling God. God calls people. Kaya kung hahayaan niyo ako, Pastor, dito na yung ating punto ay maganda po ang pagkasabi that God calls people with no prominent position. Pero paano naman yung may position? So makikita natin sa contrast ng mga verses na ito, yung mga taong simple na ang kanila lamang ay maaari ay ang lambat. Or ang kanila ay maaari ang buong bangka at lahat ng gamit dito. So you find a little contrast here. But what is important, mga kapatid, makikita natin ang Panginoong Hesukristo ay tumatawag ng tao.
Or, if we would sasabihin natin sa wikang English, God calls people. So, dito mga kapatid, makikita natin ang panawagan ng kaligtasan, ang panawagan when we follow Jesus and Jesus becomes our Lord and Savior. Tayo ay nagiging part ng gawain ng Diyos, pero yung unang bahagi nito, ang panawagan ng Diyos ay hindi lamang sa mangilan-ngilan, sa lahat. Sa akin, kay Pastor Urbi, kay Pastor Bong, at sa inyo din mga kaibigan. Kaya ang makikita natin dito, the book of Mark and the Gospel of Jesus presents that God is a loving God who calls people from where they are, kung nasaan man sila, at sila ay tinatawag ng ating Panginoon upang tayo ay maging mga alagad ng ating Panginoon. At sa pagiging alagad, yung isang nabasa po natin, tayo din naman ay magiging mga fishers of man. Napakaganda sapagkat totoo yun, Pastor Ian, na hindi lang doon sa mga hindi prominent o kaya may hindi kilala o kaya mahihirap o kaya manggagawa, kundi doon din sa mga may kaya. Kaya sabi niya dito, also, ang Panginoong Jesus ay tumawag din sa mga wala ding mga kaya. Pero sabi dito, ganun din ang sinabi niya. Pastor, dito sa 20 na pinabasa mo sa akin, sabi niya, agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Ang makikita natin dito, Pastor, yung call ng Panginoon must take precedence in all. Salat ka man, pero pag tinawag ka ng Panginoon, dumating ang pabalita ng kaligtasan, tumugon ka. Mayaman ka man, marami kang pag-aarian, pag tinawag ka ng Diyos, tumugon ka sa Kanya. So, ang mensahe nito mga kapatid, napakaganda. Tayo, ikaw at ako, pag tinawag tayo ng Panginoon, dapat tutugon tayo. The call of the Lord has urgency, Pastor. At yung tawag niya, makikita natin dito sa aklat ng Marcos, ang tawag ng Panginoon is redemptive. And it's not simply redemptive, it is a call. The call for salvation is also a call for mission. Kaya ito'y isang tawag din, hindi lang noong una, kundi tayo lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon. Hindi lang para sa kanila ito. Na ang unang-unang napakagandang mensahe dito sa unang punto ay yung pagtawag ng ating Panginoong Hesus na wala siyang pinipili. Tingnan mo dito, mayroon ding mayaman, Pastor eh. Opo. Di ba si Zebedeo, sabi mayroon siyang bangka at iniwan nila yung kanilang bangka ni Juan at kanyang kapatid, pati yung ama. Pero mayroon silang sariling bangka at ang mga upahang tao na sumusunod sa kanya. Ibig sabihin, mayaman itong dalawa, may kaya, may upahan silang mga tao, may bangka sila. Kaya hindi lang ito para sa mga prominent, kundi hindi mga prominent na mga tao. Kaya kaibigan, may pag-asa. Ikaw man ay may kaya, maraming ari-arian, ikaw man ay walang kahit sabi nila ay isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, ikaw ay sumunod o kaya sundan si Jesus sa kanyang tawag, sapagkat ang kanyang tawag, sinabi mo kanina, ay pagtubos, redemption. At pagtawag sa gawain, pagsangkot sa gawain. Marami po ang akala nila ang kaligtasan, ang panawagan ng Panginoon para lang sa mahihirap. And minsan, yung kaisipan din ng mga mangangaral at ng may katotohanan at mahilig sa gawain, dito lang tayo. Kasi yung mga madaling abutin yung mahihirap, parang ganun yung isip. Pero minsan parang nagiging selfish tayo pag ganun yung kaisipan, Pastor. Kasi ang kaligtasan hindi sa mangilan-ngilan. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili, Pastor. Kaya kaibigan, ikaw man ay mayroong mga kapangyarihan, yung kayamanan o wala mang mga ganitong mga bagay na ito, kung mamarapatin mong sundan si Jesus, ikaw ay magiging kanyang tunay na alagad at gagamitin ka
Wag nating gamitin, totoo, gamitin natin ang ating mga kayamanan at mga ari-arian sa gawain ng Panginoon Diyos. Pero iba yung personal mo na karanasan, na ikaw mismo ay magtawag o ikaw mismo ay maghanap ng alagad. Ito yung nais ng Panginoon niya mangyari sa atin. Kaya yung pangalawa, napakaganda. At ang pangalawa naman ay Jesus Ministry includes in partnership with the Father. Merong partnership nito, yung ating Panginoong Jesus, ang kanyang Ama. Ipapaliwanag sa atin ito ni Pastor Bong. Ano ibig sabihin, Pastor Bong? Yan, maraming salamat po, Pastor Urbi. No? Mababasa po natin sa Ecclesiastes 4:9. Ang sabi po dito, two are better than one because they have a good return for their labor. So, mas mabuti na daw ang dalawa kaysa sa isa. No? Now, pinapakita po dito yung partnership ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Hindi po pumunta dito ang ating Panginoon na siya lang mag-isa, na sa kanyang sariling volition lamang, kundi siya ay ipinadala ng Ama dito sa mundong ito para tayo po ay iligtas. No? Now, basahin po natin yung Luke 6:12. No? Ito po ang sinasabi, Pastor Urbi. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Yan, no? Nakita po natin dito, mga kapatid, ang ating Panginoon pumunta dun sa bundok para manalangin. At para saan po? Basta ba lang nanalangin o magsalita ng mag-isa, kundi ang kanya pong oras ay ginugol niya sa pananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, yung buhay ng ating Panginoon, yung ministeryo ng ating Panginoon, ay comprehensive po ito, no? Pinapakita dito ang pagmamahal niya sa Diyos Ama. Dahil siya ang nagpadala sa ating Panginoong Hesus para sabihin at ipamalas ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no? So, pag tinignan po natin ang buhay ng ating Panginoon, dito po makikita natin yung patuloy na yung concern ng ating Panginoon, yung kanyang mercy sa bawat isa. Kaya nga, napaka-importante na matanim sa ating pong isipan na it's very clear. Clear po sa isipan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang misyon dito sa mundo. No? At ang kanyang misyon ay para abutin lahat ng mga tao upang sila ay iligtas sa kanila pong mga pagkakasala. Now, dito po sa Mark 1:38, no, pinapakita po dito kung ano talaga yung nais ng ating Panginoon. Pinapakita dito kung ano ang layunin ng ating Panginoon. Pastor, basahin nga natin yung Mark 1:38. Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makaparangal din naman doon sapagkat dahil dito ako'y naparito. Sabi ng ating Panginoong Hesus, pumunta tayo doon sa ibang karatig bayan para daw makapangaral no, doon. Sapagkat ang sabi niya, ito yung dahilan kung bakit siya napunta dito. So, sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, is really engaged, no, doon sa daily ministry na sinasabi po dito sa Mark. Hindi po siya patumpik-tumpik lang na parang ngayon ay gagawin ko itong bagay nito, bukas na lang ako mangangaral. Kundi, Pastor, talagang malinaw sa ating Panginoong Hesus ang kanyang layunin na pumunta dito para tayo po ay iligtas, para makilala, hindi lang po siya, kundi makilala niya ng mga tao na kanyang kinakausap ang Ama, na kanyang partner, na siya po talaga ang representative ng ating Panginoong Diyos. Now, ang ministeryo na ito, very active po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito basta, sige, punta ka doon, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po. No? Ang partnership o yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay very active po. No? Ang role ng Diyos Ama doon. Father and Son are working close. No? Yung association po nila, talagang malapit talaga sila sa isa't isa. Kaya nga, yung binanggit po dito, mga kapatid, sa Mark 5:19, pinapakita dito
kung ano rin naman ang dapat nating gawin, no? Kung tayo ay alam natin at hawak-hawak natin ang pabalita. So basahin nga po natin, Pastor, yung Mark 5:19. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawan kanya. Now, dati-rati po mga kapatid, ang iniisip ko yung Panginoon dito o kung ano yung ginawang kaawaan ay yung ang ating Panginoong Hesus. Pero iba po pala mga kapatid, no? Ayan ang ibig sabihin po nito, no, sinabing umuwi. Ibig sabihin, inuutusan ng ating Panginoon itong tao na to umuwi at ipamalas doon sa mga tao ang ginawa hindi ng ating Panginoon kundi ng Diyos Ama, no, doon sa kanya, no. Now dito po sa sulat ni Paul Danovi, siya po ay sumulat ng Rhetoric of Characterization of God, Jesus and Jesus' Disciple in the Gospel of Mark. Ito po ang sinasabi mga kapatid, no? Mark portrays God as an agent of 75 occasions. The explicit agency of God appears in association with 35 occurrence of verbs, no? Now nilalarawan po dito mga kapatid ni Mark, no? Doon sa ang ating Panginoong Diyos ay ahente, no? Siya po ay ahente sa 75 pagkakataon. Natahasang ahensya ng Diyos na lumitaw na may kaugnayan sa 35 paglitaw ng mga pandiwa. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Yung God or Lord, curious, no? Sa Greek po ay nagre-refer po ito sa Father. Okay? It cites yung scriptural reference when God the Father is alluded to the agent, no, of a given action. Ibig sabihin po mga kapatid, ang pag sinabi o narinig dito sa Mark na God or Lord, this is referring to the Father. Kaya nga, doon sa nabasa po natin na umuwi ka para sabihin doon sa mga tao kung ano yung ginawa ng yung Lord, ng ating Panginoon sa Kanya, ay ibig sabihin, itinataas ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama na siyang gumagawa, no, ng mga bagay na ito. Okay? Now, yung mga examples po ay meron tayong makikita dito mga kapatid, no? Katulad sa Mark 5:19. Ito po yung sinasabi, ang Diyos ang siyang gumawa. Okay? Now, doon naman po sa Mark 9:37, ang Diyos ang nagsugo. Okay? Doon naman sa Mark 10:6 at saka 9, siya ang gumawa ng lalaki at babae at ito ay pinag-isa. No? So, yung siya po dito, ang ating Panginoong Diyos o yung Lord, siya po ang gumawa nito, ang Diyos Ama. Sa Mark 11:25 naman po, no, nagpapatawad ng kasalanan. Okay? And Mark 13:19 and 20, siya ang pumipili at pinapaikli ang araw. No? Ito naman po ay yung binabanggit sa paglisan nila sa Jerusalem. So, makapangyarihan po ang Diyos Ama. Nagagawa ng ating Panginoon ang mga bagay na mirakulong ginagawa niya dahil meron po siyang partnership with the Father. Now, hindi po ito imposible sa atin. Dahil kung meron din tayong partnership with the Father, what Christ has done can also be done na kaya rin po nating gawin. Hindi po dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa kayang-kaya natin, sa sarili nating lakas, kundi kung meron tayong partnership sa Diyos Ama, God can give us the power. Okay? Now, ito po ay isa sa mga puntos, mga kapatid, dito sa ating pong pinag-uusapan. Na ang ating Panginoon, meron siyang sikreto. Actually, hindi na ito sikreto, no? Dahil doon sa Mark 1:35, binabanggit po dito, mga kapatid, pakibasa nga, Pastor, yung ating teksto. Mark 1:35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nananalangin. Yan po mga kapatid, no? Nang madaling araw, habang madilim pa. Ayan po sinabi,
pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. No? Now, ito po ay sabihin nating one of the secret ingredient ng ating Panginoon o secret ng ating Panginoon para siya po ay magkaroon ng kapangyarihan. Okay? Ang prayer po ng ating Panginoon ay nagiging dahilan na siya po ay makagawa ng mga mirakulo dahil siya laging nakakonekta sa ating Panginoon. No? Now, yung other forms dito sa sentence ito ay pinapakita po dito yung siya po ay tumayo at siya po ay lumabas at siya po ay umalis. No? Sa English po, he got up, he went out, and departed. Now, ito po ay mga eros tense in Greek po, no? Na ibig sabihin ay nakumpleto na. Okay? Yung tumayo, kompletong pag-action. Yung lumabas, kompletong pag-action. Yung umalis ay kompletong pag-action. Pero po yung ginamit dito na to pray, mga kapatid, ito yung verb, ay imperfect tense po ang ginamit ito. Ibig sabihin po, ito ay yung word na to pray is ongoing process. Pwede po natin ito na mai-translate na he was praying. Hindi po siya he prayed, kundi he was praying. So, ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Ang ating Panginoon, he kept on praying. Ini-emphasize po ng text na ito, hindi natapos yung kanyang panalangin doon sa umaga na siya po ay nanalangin, kundi nung siya po ay gumagawa, he is keeping on praying. Pinapakita po dito na tayo rin, mga kapatid. Huwag matapos siguro yung prayer natin sa umaga, no? Na parang, sige, schedule ko po, Panginoon, 20 minutes ako magpe-pray. Tapos pagkatapos natin mag-pray, parang kakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi po, mga kapatid, ang ating Panginoon talaga pong patuloy ang kanyang pananalangin, mga kapatid. Now, ang ating Panginoon din ay he's a man of prayer. Okay? Sa Matthew 14:23, mga kapatid, ang binabanggit po doon na he went on the mountain alone to pray. Sa Mark 6:46, mga kapatid, no? He was alone by himself, no? Na siya po ay nananalangin. John 17, Jesus prayer with disciples, no? At pinapakita po dito, mga kapatid, na ang key secret ng kapangyarihan ng ating Panginoon ay prayer. Okay? Now, marami tayong mga Kristiyano ay we set time for prayer. Kailangan po i-practice po natin, no? Na tayo ay patuloy na manalangin. Huwag po sanang routine lang na umaga, tanghali, gabi, no? Kailangan rin po, mga kapatid, na yung prayer po natin, meron ding variation. Bakit? Kapag ka nakaschedule na ganun lang, parang nakabox lang yung prayer natin, nagiging routine na ito na parang nawawalan na rin po ng kapangyarihan, nawawalan na rin ng saysay sa buhay natin. Ang isa sa mga magandang gawin po natin, mga kapatid, ay yung panalangin natin ay patuloy at iba-ibang mga pamaraan. Katulad nung ginawa ng ating Panginoon. Dapat merong mga changes. Ang ating Panginoong Hesus ay meron ding hindi po routine yung kanyang ginagawa, no? Hindi pag dito, dapat dito ako, eto, dito. Hindi po, mga kapatid, no? Ang nakita po natin na hinahanap siya palagi ng mga disciples. What does that mean? Ibig sabihin, hindi nila alam kung anong gagawin sunod ng ating Panginoon. Hindi nila alam kung saan pupunta muli ang ating Panginoon. No? At ganun din po, mga kapatid, kailangan din may excitement din sa ating pong prayer, mga kapatid. Hindi yung laging ganito. Kailangan rin sinusurprise, no? Actually, ang ating Panginoon, sinusurprise niya yung mga tagasunod niya. Hindi nila alam kung nasaan siya. Pero, makikita po nila nandun siya, nananalangin. Makikita nila na nandun siya, nakikipag-usap, no, sa ating Diyos Ama. Kaya nga,
yung binanggit sa ating pong teksto na pumunta tayo sa ibang karatig bayan upang ako'y makapangaral din, ito ay mga isipan, gawain ng ating Panginoon na talagang pinoperform niya, no, yung action, no. Now, si Mark po ay pinanggit din ng ating Panginoon na ni Mark yung ministeryo ng ating Panginoon na hindi pare-pareho ang kanyang ministeryo. Yung eutos na Greek adverb, ang ibig sabihin po ay immediately or once or suddenly, no. Sa English po, nakita po na 51 verses, no, doon sa 4 Gospels na binanggit yung immediately or once or suddenly. Pero doon sa 51 verses po na yon, 41 ay makikita sa Mark. So, ibig sabihin, pinapakita ni Mark dito na ating Panginoon, hindi po siya nalalagay sa isang lugar lang na parang naghihintay, no? Kundi ang ating Panginoon talagang busy, very busy siya na pagka natapos niya yung gawain na ito, pupunta na siya ulit doon sa kabila at pupunta na doon sa kabila. Hindi na yung nagtumatambay, no? Pero ang ating Panginoon ay talagang masipag niyang ginagawa ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Kaya nga, napakaganda ng mga emphasis dito sa atin, no? Ang ating Panginoon, yung buhay niya revolves around prayer. Okay? Ang ating Panginoon na everyday ay He's filled with activities and He's communing always to God in every circumstances. Kahit sa umpisa po ng Gospel ni Mark, pinapakita po dito na prayer is an experience of Christ. No? Pinapakita po dito na kahit siya hinaharap ng mga demonic spirit, yung kanya pong ministeryo ay patuloy kahit maraming mga challenges sa kanya pong buhay. Kaya nga, ang ating Panginoon ay nagpalayas ng mga demonyo. Ang Panginoon ay patuloy sa pananalangin hanggang dun sa final days niya sa mundong ito. Na maaari po rin natin gawin yan, mga kapatid. Dahil sa yung kanyang prayer, nandun ang connection niya sa Ama. Tayo rin, kapag tayo ay nananalangin, magkakaroon din tayo ng connection sa ating Diyos Ama. Wow, purihin ang Panginoon Diyos. Napakaganda, kaibigan, Pastor Bong, na ang Panginoong Jesus ay ang kanyang gawain na naiatang sa kanya ay hindi niya sarili lamang, kundi kasama niya ang Ama na nagsugo sa kanya, sa kanyang misyon, na pinapakita natin, kaibigan. Ayon doon sa paliwanag ni Pastor, ay naintindihan natin na si Jesus ay the man of prayer, man of action. Siya rin ay man of mission. Sabi niya, pumunta ka doon, di ba sabi niya? At isa-isay mo, sabihin mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. At siya rin ay nagdisipulo, discipler siya. Siya ay, sabi niya, at gagawin niya lahat ng mga ito para makilala ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda, may partner. Kaya kung wala silang makitang Ama ang Panginoong Jesus, hindi nila makita ang Ama. Pero sabi niya, ang aking kasama, ang aking partner, ang aking Ama, ang aking kasama. Sa pabaraanan nakita nila sa kanyang pananalangin. Saan siya nananalangin? Kanino siya nananalangin? Doon sa Ama. At umaakyat pa siya. So, pumunta sa bundok, sabi mo kanina, umuakyat sa bundok. Kaya magandang ito. At napag-aralan natin nung nakaraang linggo na siya ay doon sa napansin natin na agad, immediately. At ang mga ito ay, ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay tama yung sinabi mo, na hindi siya tambay-tambay lang, kundi nakaplano lahat ang kanyang magagawin sa isang araw, na hindi niya pinapalipas yung mga bagay na yun, kundi yung mga opportunity na kanyang ginagawa ay ginagawa niya ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Dahil he is a man of prayer and man of action, a discipler, sabi dito. Kaya mabuting punto. Pastor, may dagdag ka pa sa... Magandang makita natin na ang kasama
ng Panginoon ay hindi lang ang mga ama, kundi ang buong kadiyusan. The work of salvation is the work of God. And sa paliwanag ni Pastor Bong kanina, malinaw na makikita natin mga kapatid na ang pagliligtas ay gawain na ginawa ng Panginoon. Pero ang kagandahan nun, in-extend niya sa atin to na magkaroon tayo ng bahagi, na tayo ay maging fishers of men, ika nga. Na tayo ngayon ay kasama sa misyon ng ating Panginoon. Yung kanyang misyon, yung ministry ng Panginoon is actually what propels us for mission. And yung mission na yon is, you cannot separate mission and discipleship and ministry sa ginawa ng Panginoon, sa gawa ng Panginoon. Makikita natin yan sa Marcos, Pastor. At malinaw sa aklat ng Marcos na noong gumawa ang ating Panginoon, binigyan niya, una tinawag niya, come, call, nandun yung call. Noong tinawag niya sila, gagawin ko kayong fishers of men. And that was actually a mission call to them. The call of salvation, sabi ko nga kanina po, is a call to mission. But nung inihanda niya na ito, makikita niyo yan sa kapitulo, unang segments ng Mark, by chapter 3, 6, makikita naman natin dito that Jesus started to heal. Then when we move to chapter 9, chapter 8, 10, ang ginawa ng Panginoon dito was, He was teaching, He was empowering His disciples, He was making them engage in preaching that Jesus, this same Jesus who will also go up in one day, will end all of this suffering, yung evil. And Jesus comes again. Yun po yung isa pang maganda siguro nating makita sa mga talatang mga nabasa natin. Nakita ng mga, palagay ko totoo yun, na nakita ng mga alagad si Jesus na ang kanyang relasyon sa Ama ay gayon na lamang, na ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya sarili lamang, kundi galing din sa kanyang Ama. Dahil sa pananalangin niya, yung paggawa niya, yung agad siya, sabi mo kanina, tumayo siya. Ibig sabihin, nung tumayo ka na, tapos na yung talagang ginagawa mo. Pag lumabas ka, ibig sabihin, tapos na rin yung mga ginawa mo doon. Pag ikaw ay umalis, ibig sabihin, natapos mo na rin ang lahat ng mga bagay na ito. So, itong mga alagad niya, nakita na saksihan nila kung papaano gagawa ang Panginoong Jesus sa kanyang misyon. At kung papaano niya huhubugin ang mga alagad niya na tunay na magiging alagad para pagdating ng panahon, ay magiging tunay din na alagad nila. At ito'y isang paraan ng Panginoong Hesus para malaman natin na tayo ay hindi na patumpik-tumpik, sabi mo. Naging masipag ang ating Panginoong Hesus sa paggawa ng mga alagad. Ang kanyang isipan ay para lamang sa kalooban at kapangyarihan o kaya kaluwalhatian ng kanyang partner, ang kanyang Ama, kanyang kapurihan. Kaya dito na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian, Jesus Ministry as one having authority. Ano ibig sabihin ito, Pastor Ian? Ito pangatlo. Pwede natin siyang tignan, mga kapatid, as Jesus having power. So the gospel is power to transform lives and propel for mission and discipleship. Pansinin natin, mga kapatid, yung talata muli. Ibalik po natin doon sa versikulo 21 ng Kapitulo 1. Pastor Urbi, pwede pong muling ipaglingkod ang talatang ito? Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabath. Kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Pansinin po na natin yung ilang mga bagay, mga kapatid. Pagkatapos pong nagsimula sa ministeryo ng Panginoon, yung kanyang baptism, ano pong sumunod? Alam niyo po yung span of, sabi ng mga scholars, this is less than 48 hours. Napakadami pong nangyari, sunod-sunod. And doon sa span ng 48 hours na yon, ang unang ginawa ng Panginoon after His baptism was a ministry done on a Sabbath. So,
And they went to Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue. So, ito ay isang aral ngayon na nagpapakita sa atin that Sabbath is associated to the ministry of Jesus. Sabbath is healing. Karamihan ng mga pinagaling din ng ating Panginoon was done in the Sabbath. At doon sa verse 22, babalikan po natin yun sa mga ilang araw, pero tingnan po natin yung verse 22. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. So makikita natin dito that yung difference ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus ay iba kaysa sa mga religious leaders dahil he had authority. And that authority is implied when Jesus was commissioned doon sa kanyang baptism to his actual ministry. Alam niyo mga kapatid, itong ministeryo ng ating Panginoon, yung authority ng Panginoon ay mahalagang maunawaan natin. Bakit mga kapatid? Yung authority ng ating Panginoon ay mahalagang pag-usapan, yung kapangyarihan niya, kasi wala pong sukat ikaligtas dito sa lupang ito maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Maliban sa ating Panginoong Jesus. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na ang kaligtasan ay sa Kanya lang. Hindi sa akin, hindi kung kanino man, kundi sa ating Panginoon. So, sa ganung kaisipan mga kapatid, yung kapangyarihan ng ating Panginoon na nagpagaling. Ano yung una niyang pinagaling dito sa tala ng Marcos? Patuloy po nating basahin ang versikulo 23, 24, Pastor Urbi. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazareth? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Dito mga kapatid, makikita natin na kahit ang Diablo, ang kaaway, may kaalaman. Anong kaalaman niya? Alam niya na si Jesus ang Holy One. The Holy One, ang Mesyas, ang darating na manunubos sa panahong iyon na siya ding manunubos natin ngayon. Anong ibig sabihin mga kapatid? It is not enough to have head knowledge of Jesus. Hindi po sapat ng ating pagkakilala sa ating Panginoon ay nandito lamang sa ating kaisipan at ito'y isang level lamang na pangkaisipan or purely academics. Hindi po mga kapatid. It should transcend such understanding into actual experiential relationship with Jesus. Okay? Ano pa po mga kapatid? Kung makita niyo po mga kapatid doon, ang sabi ng tala was, there was a man with unclean spirits. Pinag-aralan po natin nung nakalipas na leksyon that one of the important things in the book of Revelation Mark ay yung pinapakita dito yung cosmic dualism, yung great controversy, yung tunggalian between good and evil. Dito, tapatan sa harap ng masamang espiritu ang ating Panginoon. Anong kapangyarihan? 25, Pastor, pakibasa po. Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Nang kanya'y mapasingay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Pansinin natin mga kaibigan, na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, yung kasama natin, yung palagian nating kasama sa araw-araw bilang mga alagad niya sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Yung kapangyarihan na nanakay Kristo, ang ginawa ng ating Panginoon mga kapatid ay ito. Sinabihan niya ang masamang espiritu, "Manahimik ka at come out of him." Pansinin natin mga kapatid, yung salita pong manahimik ka, you cannot tell that if there is no ascendancy to someone.
Pwede mong iutos yon kung meron kang kapangyarihan doon sa iyong sinasabihan. Sa madalit salita mga kapatid, ito'y sinambit ng Panginoon doon sa taong iyon na may masamang espiritu, at ang sinasabihan niya ay yung may kapangyarihan na masamang espiritu na tumahimik ka. Alam niyo mga kapatid, ang salitang itong be quiet ay halaw ito sa isang interesting na salita sa salitang Grego na phimo. Ang ibig sabihin nito is, it's not simply to be quiet, but Jesus silenced the evil spirit. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang kanyang authority is more powerful than the enemy. So anong sarap na makita natin na ang pagliligtas ng Panginoon, ang pagpapagaling ng Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Siya ang tagapagligtas natin. And to note, yung makikita din natin dito sa Marcos mga kapatid, when Jesus healed, at marami siyang pinagaling, katulad dito, ang wika niya, pinagaling. Isa pong very unique to na contrast sa Biblia, yung pagpapagaling which is associated with the Greek word sozo and saving. Yung pagpapagaling connotes salvation. Ang kasalanan ay isang sakit, pero ang kagalingan ay nasa makapangyarihang mga gamot na si Jesus. Yun, ang makapangyarihan na ating Panginoong Jesus. Wala nang ibang lalapitan kundi siya lamang. Kung nais natin magiging kasama ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, siya ang ating lalapitan sapagkat nasa Kanya ang lahat ng mga bagay na ating kailangan. Pero Pastor, sa Judaism actually, kasi hindi iba yung authority na iniisip nila eh. Now, merong isang sinulat si Eugene Boring, no? Sabi niya doon, the Judaism daw, or in early Christianity, God was the ultimate authority to the issue, was how God's authority is mediated. Yes. No? In Judaism, the divine authority is mediated by the Torah, which then must be interpreted through debate and voting by qualified scholars. For Mark, God's authority is mediated by the word of Jesus who simply pronounces, no? Now, doon sa mga Hudyo po, mga kapatid, iniisip nila na yung kapangyarihan o yung authority ay natatransfer mula sa Torah. No, kapag magaling ka mag-debate, magaling ka mag-interpret, o ikaw ay qualified scholar, parang nasa sa'yo yung yung authority, no? Kaya nga sila iniisip nila na tinanong nila ang Panginoon, by what authority ka nagsasalita niyan? No? Tinanong niya kasi iniisip nila kami yung may authority kasi kami yung nagdi-debate, kami yung nag-aral, kami yung nagpapaliwanag, kami dapat. Kaya nga gano'n na ang nangyari. Pero sa ating Panginoon, yung authority niya galing sa Diyos Ama. Yun ang maganda, Pastor Bong kaya yung makikita natin doon, hindi katulad ng mga mangangaral. So, ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. May kapangyarihan to. Kayang baguhin ang buhay ko at ang buhay nating lahat. Yun yung isang mahalagang aral sigurong makukuha natin sa Marcos. Hindi natin kailangan magdepende doon sa mga matatalinong tao. Kung tayo talaga magbabasa ng banal na kasulatan at tutulungan po tayo ng banal na spirito, tayo po ay mababago. It's not what we have read. It's how yung response, yung pag-respond natin doon sa binasa natin. Kung talagang tatanggapin natin yung authority ng banal na kasulatan at tatanggapin natin na tayo baguhin ng ating Panginoon, we will be changed po, mga kapatid. Amen. Hindi lang tayo basta makikinig, kundi tayo ay gagawa rin. Gagawa. Oo. Makikita sa ating buhay iyan para mayroon kang authority na magsabi. Na halimbawa, ikaw ay, mga kapatid, magbago na tayo, hindi na tayo manigarilyo. Naninigarilyo ka pa rin. Mga kapatid, ganito na tayo, dapat ganito, nakikita naman sa ating buhay. Kaya napakaganda, si Jesus mismo,
maaring yung mga eskriba at parisyo na naroon, wala makapaglapalabas ng demonyo. Hindi nila kayang palabasin yun. Pero si Jesus mismo, sinabi niya. Ang magandang sinabi mo, pinasilensyo niya. Pinatahimik. Hindi lang yung pinatahimik niya, kundi, tama ka na. Pastor, ang nakakalungkot nga dito yung mga Pariseyo, sa ulado nila yung banal na kasulatan. Alam nila from down, up, and under, yung explain. Pero it doesn't seem na na-change yung buhay nila. No? Hindi nagbago. So, ang napaka-importante, hindi lang pala dapat tayo magbasa. Kailangan din ay hayaan natin yung banal na spirito na kumilos sa atin para tayo po ay magbago sa ating pong buhay. Kaya ito'y napakahalaga na leksyon para sa atin, kapatid, na ang ebanghelyo na pinapakita sa atin na patuloy na nakikita natin na ipinapalaganap, ipinapahayag ay hindi lang para sa kanino man, kundi sa lahat ng mga tao. Kamayaman man, mahirap man, kung anong klaseng tao ka, ay tinatawagan ka ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos niyan ay makipartner tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ipinakita ng Panginoong Hesus na buhay. Yung buhay kabanalan. Kaya yung demonyo nga ay mismo nagsabi sa Kanya, banal ng Diyos, sabi niya. Mismo kilala ng ating Panginoong Hesus. Kaya mismo tayo, mga kaibigan at mga kapatid, makipartner tayo sa Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng kapangyarihan na mabago ang ating buhay dahil sa Kanyang biyaya. At meron tayong authority na magsabi at maghayag ng salita ng Panginoong Diyos sa ating mga kapwa-tao. Ito'y magandang balita para sa atin. Maraming salamat, Pastor Bong, Pastor Ian, na ang ating pinapag-aralan ay tungo sa pag-asa ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Tanggapin mo si Jesus upang magkaroon ka ng kapayapaan at pag-asa ng kaligtasan, kaibigan. Kaya bago tayo matapos, ay paghingi natin si Pastor Bong ng panalangin, makakarinig po tayo ng isang awitin. pananali
sa Diyos nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman at maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala ka, ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman at maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay, ang makilala kang tunay. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit ka, sa oras po na ito, kami po ay patuloy na nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Panginoon, nasa inyo ang kapangyarihan. Kayo ang nagbabago ng aming pong mga puso. Yes. Kayo ang siyang patuloy nag-aaring ganap sa amin. Kaya nga po, ngayon ay amin pong muling itinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Yes. Kayo nawa po ang siyang manguna sa amin. Sa aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita, baguhin po kami. Baguhin ang aming pong pag-iisip. Baguhin ang aming pong Yes, mga Lord. puso na maging katulad ng buhay, puso at pag-iisip ninyo. Muli po kaming nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami at patuloy na pagpalain sa aming pong buhay. Sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito ng makikinig sa AWR, nanonood sa Hope TV at ganun din dito sa pagsusubaybay sa Hope Channel North Philippines. Pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos, mahal ka namin, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo.